Narinig niyo na ba yung kasabihan, masarap ilabas ang masakit na sikmura? O kaya, ang utot pang tanggal sakit sa tiyan? Madalas, binabalewala natin ang utot, di ba? Lalo na kapag tumatanda, parang nagiging normal na lang ang mas madalas na pag-utot. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng utot ninyo ay pwedeng babala na sa inyong kalusugan, lalo na kung kayo ay lampas 60 na? Hindi lahat ng utot ay normal lang at minsan ang tunog o amoy na lumalabas sa ating katawan ay nagsasabi na ng isang bagay na mas seryoso. Napakasakit isipin na kung minsan ang simpleng pagbalewala natin sa mga senyales ng ating katawan ay nagiging dahilan ng malalang sakit sa bandang huli. Ang sikreto mga kaibigan ay nasa pagiging mapagmatyag sa mga pagbabagong nangyayari sa atin kahit sa mga bagay na itinuturing nating natural lang. Sa video na ito, aalamin natin ang 5 uri ng utot na dapat ninyong bantayan dahil ang mga ito ay posibleng senyales ng maseryosong problema sa inyong kalusugan. Manatili kayong nakatutok hanggang sa huli dahil merong isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo at magpapabago ng inyong pananaw. Tara, simulan na natin at alamin ang unang uri ng utot na dapat nating bigyan ng pansin. Ito, ang utot na sobrang dalas, halos hindi na mabilang at parang kasama na sa araw-araw ninyong pamumuhay. Kung dati ay paminsan-minsan lang kayong umuutot, pero ngayon ay halos bawat oras. O kaya ay maigit 20 beses na sa isang araw, dapat na itong bigyan ng pansin. Hindi lang ito basta mas marami sa dati, kundi nararamdaman mo na talagang kakaibang dalas nito, lalo na pagkatapos kumain ng ilang pagkain. Ito ay isang uri ng gas na maaring sinyales ng tinatawag na malabsorption o ang hindi maayos na pagtunaw at pagsipsip ng sustansya ng ating katawan. Halimbawa, marami sa atin ang nagkakaroon ng lactose intolerance habang tumatanda. Ang lactose intolerance ay nangyayari kapag ang katawan natin ay hirap na sa pagtunaw ng lactose, isang uri ng asukal na matatagpuan sa gatas at mga produkto nito. Naalala ko si Lola Elena. Mahilig siya sa gatas at kape sa umaga. Noong bata pa siya, walang problema. Pero pagdating ng edad 65, napansin niya na tuwing umiinom siya ng gatas, madalas siya nakakaramdam ng pabloating at sobrang pag-uutot. Akala niya normal lang ito dahil matanda na kasi, sabi niya. Pero nang magpatingin siya sa doktor, nalaman niya na may lactose intolerance na pala siya. Simple lang ang naging solusyon. Umiwas sa gatas o gumamit ng lactose-free na gatas. Malaking ginawang naramdaman niya at nawala ang sobrang pag-uutot. Bukod sa lactose intolerance, ang sobrang dalas ng utot ay maaari ring maging tanda ng small intestinal bacterial overgrowth o SIBO. Ito ay nangyayari kapag mayroong labis na pagdami ng bakterya sa maliit na bituka na karaniwang makikita lang sa malaking bituka. Ang mga bakteryang ito ay kumakain ng mga pagkain na hindi natunaw at gumagawa ng maraming gas na nagdudulot ng sobrang pag-utot, bloating at kung minsan ay pagtatae. Kung nararanasan ninyo ito, subukang gumawa ng food diary. Isulat ninyo ang lahat ng kinakain ninyo sa loob ng ilang araw. At kung kailan kayo nakakaramdam ng sobrang pag-utot, maaaring may makita kayong pattern na naglilink sa isang partikular na pagkain o grupo ng pagkain. Pagkatapos, mas mainam na kumonsulta sa doktor dahil may mga test na magagawa para malaman kung SIBO nga ba ito o ibang problema sa pagtunaw ng pagkain. Ang mahalaga ay huwag nating ipagwalang bahala ang sobrang dalas ng pag-utot, lalo na kung may kasama na itong ibang discomfort. Ito ay nagbibigay babala na ang ating sistema ng panunaw ay hindi gumagana ng maayos. Alalahanin, ang katawan natin ay parang makina. Kung mayroong bahagi na hindi nagpe-perform ng tama, mararamdaman natin ito. Ang susunod naman na uri ng utot na dapat nating bantayan ay ang mayroong napakatindi at napakabahong amoy. Hindi lang ito yung tipong normal lang na mabaho, kundi yung amoy na parang bulok na itlog o sulfur. Kung ang amoy ng inyong utot ay palagi ang napakabahong talaga, na halos hindi na matiis kahit ng sarili ninyo, maaring may pinagmumulan nito. Ang amoy ng ating utot ay direktang konektado
sa uri ng pagkain na ating kinakain at sa klase ng bakterya na nasa ating bituka. Kung kumakain tayo ng maraming pagkain na mayaman sa sulfur, tulad ng broccoli, repolyo, bawang, sibuyas, itlog, at ilang uri ng karne, natural lang na medyo mas masangsang ang amoy ng utot. Pero kung sobra-sobra na ang amoy at kahit nagbabago ka ng kinakain ay ganito pa rin, maaring may ibang dahilan ito. Maari itong sinyales ng bacterial imbalance sa bituka o dysbiosis, kung saan mas marami ang bad bacteria kaysa sa good bacteria. Ang mga bad bacteria na ito ay gumagawa ng mas maraming amoy sulfur na gas. Nariyan din ang posibilidad na hindi maayos ang pagtunaw ng protina sa inyong sistema. Kapag hindi natunaw ng maayos ang protina, nabubulok ito sa bituka at gumagawa ng mabahong gas. Naalala ko si Lolo Pedro, napansin niya na mula na magsimula siyang uminom ng ilang bagong gamot para sa kanyang puso, biglang nagbago ang amoy ng kanyang utot. Sobrang baho na hindi niya maintindihan. Nang magpatingin siya sa doktor at ibahagi ang kanyang obserbasyon, nalaman na may epekto pala sa kanyang digestive system ang gamot na iniinom niya. Binigyan siya ng payo ng doktor na uminom ng probiotics para matulungan ang pagbalanse ng bakterya sa kanyang bituka at unti-unting nawala ang problemang ito. Kung matindi ang amoy ng inyong utot at hindi na normal, maaring kailangan ninyong repasuin ang inyong diet. Subukang bawasan muna ang mga pagkaing mayaman sa sulfur. Maaari rin makatulong ang pag-inom ng probiotics upang makatulong sa pagbalanse ng good bacteria sa bituka. Gayunpaman, kung patuloy pa rin ito, mas mabuting kumonsulta sa doktor para masuri kung may ibang kondisyon na nagdudulot nito. Ang pagiging maingat sa mga pagbabago sa amoy ng ating utot ay isang simpleng paraan upang mas mapangalagaan ang ating sarili. Ngayon, naunawaan na natin ang dalawang uri ng utot na dapat bantayan. Dumako naman tayo sa susunod na uri na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ito ang utot na sinasamahan ng matinding pananakit ng tiyan, paglo-bloating o pagkirot. Hindi ito yung simpleng discomfort lang na nawawala pagkatapos umutot, kundi yung tunay na sakit na nakakasagabal na sa pang-araw-araw ninyong gawain. Kung nakakaramdam kayo ng matinding kirot sa tiyan na parang pumipilipit o humihilab at kasabay nito ang pagutot, maaring ito ay senyales na mas seryosong kondisyon sa inyong bituka. Ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan nito, lalo na sa mga matatanda, ay ang Irritable Bowel Syndrome o IBS. Ang IBS ay isang functional disorder ng colon na nagdudulot ng mga sintomas tulad ng palanakit ng tiyan, pagbabago sa bowel habits, pagtatayo, pagko-constipate, at paglo-bloating na may kasamang gas. Ang isa pang maaring dahilan ay diverticulitis, isang kondisyon kung saan ang maliliit na bulsa sa lining ng colon ay namaga o naimpeksyon. Naalala ko si Aling Nena, mahigit 70 na siya at madalas siyang nakakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Kapag sumasakit ang tiyan niya, kasabay nito ang paglo-bloating at pag-utot ng napakadalas. Akala niya sipon lang sa tiyan o nilalamig lang. Hindi niya pinansin sa loob ng ilang buwan hanggang sa dumalas ang atake at hindi na niya makain ng maayos ang pagkain. Nang magpatingin siya sa doktor, nalaman niya na may diverticulitis na pala siya at kailangan na ng gamot at pagbabago sa kanyang diet. Kung minsan ang matinding sakit na may kasamang gas ay maaari ding maging babala na mas malalang kondisyon tulad ng Crohn's disease, ulcerative colitis o kung minsan ay bowel obstruction. Ang bowel obstruction ay isang seryosong kondisyon kung saan may harang sa bituka na pumipigil sa pagdaan ng pagkain at dumi. Kung nakakanasan ninyo ang matinding pananakit ng tiyan na may kasamang gas, at lalo na kung nagiging mas madalas o mas matindi ito, mahalagang kumonsulta kaagad sa doktor. Mahalaga ring gumawa ng symptom journal kung saan isusulat ninyo ang oras ng pananakit, anong kinain ninyo bago ito, at kung ano ang naramdaman ninyo. Makakatulong ito sa doktor para masuri ang inyong kondisyon at makapagbigay ng tamang lunas. Tandaan,
Ang sakit ay senyales ng katawan na mayroong hindi tama at hindi ito dapat ipagwalang bahala. Next, pag-usapan naman natin ang ika-4 na uri ng utot at ito ay ang utot na may kasamang pagbabago sa bowel habits tulad ng pagtatay o pagko-constipate. Kung ang madalas ninyong pag-utot ay sinasamahan ng hindi normal na pagdumi, dapat na kayong maging alerto. Ito ay maaaring mga hulugan na mayroong problema sa inyong digestive system na higit pa sa simpleng hangin. Halimbawa, kung ang inyong utot ay madalas at sinasamahan ng talamak na pagtatae, maaring ito ay senyales ng malabsorption kung saan hindi na-absorb ng maayos ang taba o ibang nutrients. Maaari rin itong indikasyon ng isang uri ng infection o kaya ay inflammatory bowel disease tulad ng ulcerative colitis o Crohn's disease. Ang mga kondisyong ito ay nagdudulot ng pamamaga sa bituka na maaaring maging sanhi ng labis na gas at pagtatae. Sa kabilang banda, kung ang inyong utot ay madalas at sinasamahan naman ng chronic constipation o hirap sa pagdumi, maaari itong senyales ng kakulangan sa fiber sa inyong diet, dehydration, o kaya naman ay mas seryosong kondisyon tulad ng thyroid issues o sa malalang kaso, bowel obstruction. Naalala ko si Tatay Jose, madalas siyang umutot at palagi siyang constipated. Akala niya ay parte lang ng pagtanda ang pagiging hirap sa pagdumi. Hindi niya pinansin ang kombinasyon ng madalas na utot at constipation. Isang araw, naramdaman niya ang matinding pananakit ng tiyan at nilagnat. Nandalin siya sa ospital, nalaman na mayroon siyang diverticulitis na lumala dahil sa matagal na constipation. Ang mga pagbabago sa bowel habits, lalo na kung patuloy at hindi nagpapabuti, ay hindi dapat ipagwalang bahala, lalo na kung kayo ay nasa edad 60 pataas. Maaring subukan ninyong dagdagan ang inyong water intake at fiber sa inyong diet sa pamamagitan ng pagkain ng prutas, gulay at whole grains. Gayunpaman, kung patuloy pa rin ang problema o kung may kasama itong ibang sintomas tulad ng lagnat, pagbaba ng timbang o dugo sa dumi, mahalagang kumonsulta kagad sa doktor. Ang inyong doktor ay makakapagbigay ng tamang diagnosis at plano ng paggamot. Ang ating bituka ay direktang konektado sa ating pangkalahatang kalusugan, kaya't mahalaga na maging maingat tayo sa bawat senyales na ipinapakita nito. Ang huling uri ng utot na dapat nating bantayan ay ang pinakamahalaga at pinakaseryoso. Ito ay ang utot na sinasamahan na hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang o pagdurugo sa dumi. Kung napapansin ninyo na kayo ay mabilis na pumapayat na hindi sinasadya o kung may nakita kayong dugo sa inyong dumi, maging ito ay maliwanag na pula o madilim na parang alketran. Kasabay ng inyong pag-utot, ito ay isang pulang bandila na kailangan na agarang medikal na atensyon. Ang kombinasyon ng labis na gas, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang at pagdurugo sa dumi ay maaring senyales ng napakaseryosong kondisyon tulad ng colorectal cancer, inflammatory bowel disease, IBD na lumala, o severe malabsorption syndrome. Ang colorectal cancer o colon cancer ay isa sa mga pinakamadalas na cancer na nakakaapekto sa mga matatanda. Ang mga sintomas nito ay maaaring magsimula sa tila simpleng pababago sa bowel habits tulad ng pagdami ng gas, pag-low bloating at pababago sa itsura ng dumi. Ngunit kapag lumala at may kasama ng pagbaba ng timbang at pagdurugo, ito ay nagpapahiwatig na mas malala na ang sitwasyon. Naaalala ko si Mang Tonyo, mahigit 68 na siya. Madalas siyang umutot at parang laging bloated. Sa simula, hindi niya pinansin, pero paglipas ng ilang buwan, napansin niya na kahit kumakain siya ng maayos, bigla siyang pumayat. Tapos isang beses, habang nagbabanyo, nakita niya na may dugo ang kanyang dumi. Doon na siya natakot at nagpatingin kaagad sa doktor. Sa kasama ang palad, nalaman na mayroon na siyang colon cancer. Sana raw ay maaga pa lang ay pinansin na niya ang mga senyalis ng kanyang katawan. Hindi ito para takutin kayo mga mahal kong kaibigan, kundi para bigyan kayo ng kaalaman na dapat nating seryosohin ang mga senyalis na ito. Kung nararanasan ninyo ang alinman sa mga sintomas na ito, labis na gas, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang at pagdurugo sa dumi, huwag mag-atubiling magpatingin kaagad sa doktor.
Hindi ito panahon para maghintay o mag-self-medicate. Ang maagang pagtuklas ng mga seryosong kondisyon ay napakahalaga para sa epektibong paggamot at mas magandang prognosis. Tandaan, ang katawan natin ay may sariling paraan para sabihin sa atin kung mayroong problema. Responsibilidad natin na makinig at kumilos kaagad. Kaya nga, mahalaga ang pagiging mapagmatyag sa bawat hininga, sa bawat tibok ng puso, at maging sa bawat utot na lumalabas sa ating katawan. Naalala ninyo ba ang 5 uri ng utot na ating pinag-usapan? Ang sobrang dalas na utot, ang utot na may matinding baho, ang utot na may kasamang matinding pananakit ng tiyan, ang utot na may pagbabago sa bawal habits, at ang pinakaseryoso, ang utot na may kasamang pagbaba ng timbang o pagdurugo. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan na pangalagaan ang inyong sarili, lalo na sa yugto ng buhay kung saan mas nangangailangan ng masusing pagskurtaybay ang ating kalusugan. Tandaan mga mahal kong kaibigan, ang pagtanda ay isang biyaya at kasama nito ang responsibilidad na mas bigyan ng pansin ang ating katawan. Ang bawat senyales na ipinapakita nito ay mahalaga. Huwag balewalain ang mga simpleng bagay na maaring indikasyon ng isang mas malaking problema. Mas mainam na maging maaga sa paghahanap ng kasagutan at solusyon kaysa magsisi sa huli. Ang pag-unawa sa sariling katawan ay susi sa isang mahaba, malusog at masayang buhay. Ang pagiging proaktibo sa inyong kalusugan ay hindi lang para sa inyo, kundi para na rin sa inyong mga mahal sa buhay na umaasa at nagmamahal sa inyo. Ipakita natin sa kanila na kaya nating manguhay ng buo at may kalidad anuman ang ating edad. Kaya naman, kung mayroon kayong naranasan sa mga nabanggit natin, o kung may gusto kayong ibahagi tungkol sa inyong karanasan, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na kasalukuyang nakakaranas din ng kaparehong sitwasyon. Ang pagbabahagi ng kaalaman at karanasan ay isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa isa't isa. Kung nakita ninyong makabuluhan ang video na ito, paki-like naman po at mag-subscribe sa ating channel para hindi kayo mahuli sa iba pa nating mga video na makakatulong sa inyong kalusugan at kapakanan. Marami pa tayong pag-uusapan dito na siguradong makakatulong sa inyo para manatiling malakas, aktibo at masaya. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin upang makapaghatid pa ng mas maraming impormasyon at gabay para sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga seniors. Ang bawat like at subscribe ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy. Salamat sa inyong pagtutok at sa inyong patuloy na pagsuporta. Palagi ninyong tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at ang pagiging maalam sa inyong katawan ang pinakamalaking puhunan. Patuloy lang tayong maging mapagmatyag, maging aktibo, at patuloy na mamuhay ng buong puso sa bawat yugto ng ating buhay. Live your best life at every age.